Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Lina mula sa malalim na pag-iisip. Napatalon ang kanyang puso kasabay ng pagbagsak ng basahang hawak niya sa mamahaling sahig na marmol ng mansyon. Ang tunog ng nabasag na salamin na nagmumula sa silid-aklatan sa dulo ng pasilyo ay sapat na para magdulot ng kaba sa sinumang katulong. Ngunit ang takot ni Lina ay mas malalim pa kaysa sa posibleng galit ng kanyang mga amo. Kanina lang, kausap niya sa telepono ang kanyang ina sa Laguna. Ang mahinang boses nito sa kabilang linya ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Kailangan na raw itaas ang dosis ng gamot. Kailangan na ng karagdagang bayarin sa ospital. Mga salitang simple pero katumbas ay isang malaking pader na hindi niya alam kung paano aakyatin. Napayuko si Lina at pinulot ang basahan. Ang bawat sulok ng malawak at tahimik na mansyon ng mga De Villa ay isang paalala ng agwat sa pagitan ng kanyang buhay at ng mundong kanyang pinagsisilbihan. Ang kinang ng sahig ay kabaliktaran ng putik sa kanilang bakuran sa probinsya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay kabaliktaran ng init na nararamdaman niya sa tuwing iisipin ang mga bayarin. Dahan-dahan, na may kasamang pag-aalala, naglakad siya patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ang pinto ng silid-aklatan ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya sa loob. Ang una niyang napansin ay ang matapang na amoy ng alak. Pagkatapos ay ang gulo. Mga papel na nagkalat sa sahig, isang upuan na nakatumba, at sa gitna ng lahat, ang anino ni Sir Miguel De Villa nakayuko sa kanyang malaking mesa. Sa sahig, malapit sa kanyang mga paa, ay ang basag na picture frame. Kahit mula sa kinatatayuan ni Lina, kilala niya ang nasa litrato, isang masayang larawan ni Sir Miguel at ng kanyang magandang nobya, si Ma'am Isabel Gonzales. Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ng lalaki. Hindi ito ang Sir Miguel na kilala niya. Ang binatang amo na laging formal, may kontrol sa lahat at may mga ngiting tila sinusukat. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang talunan. "Sir?" Mahinang tawag ni Lina. Hindi lumingon si Miguel. Parang hindi man lang nito narinig ang kanyang boses. Pumasok si Lina sa loob, maingat na iniiwasan ang mga bubog ng salamin. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Muli, walang sagot. Kumuha si Lina ng daspan at walis mula sa isang sulok at nagsimulang linisin ang mga bubog. Trabaho niya ito. Tungkulin niyang panatilihing maayos ang lahat, kahit pa ang mismong may-ari ng kaayusan ay gumuguho na. Habang nagwawalis, hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaki. Nakasubsob na ang mukha nito sa kanyang mga braso. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Nang matapos maglinis, nilapitan niya ito. "Sir, gusto niyo po ba ng kape? O tubig?" Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay namumula, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa isang emosyong hindi inaasahan ni Lina na makita mula rito, kalungkutan. Isang napakalalim na kalungkutan. Bigla, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Nagulat si Lina sa bilis ng pangyayari at sa init ng palad nito na dumampi sa kanyang balat. Ang pagkakahawak nito ay hindi mahigpit, ngunit puno ng desperasyon. "Pagod na ako, Lina." Bulong nito, ang boses ay basag at garalgal. Pagod na ako." Hindi alam ni Lina ang sasabihin. Nanatili siyang nakatayo, nararamdaman ang panginginig ng kamay ng kanyang amo. "Lahat. Ginagawa ko lahat." Patuloy nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Para sa kumpanya, para sa pamilya, para sa tungkulin." Naaawa si Lina. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng makapangyarihang CEO at napalitan ito ng isang ordinaryong tao na nasasaktan.
Dahan-dahan niyang sinubukang bawiin ang kanyang kamay, pero mas lalo lang itong hinigpitan ni Miguel. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga matang iyon, nakita ni Lina ang isang bagyo ng pagod, hinanakit at matinding kalungkutan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, ang mga patak ay humahampas sa malaking bintanang salamin ng silid-aklatan. Tila nakikisabay ang langit sa bigat ng atmosfera sa loob. "Huwag mo akong iwan," bulong ni Miguel. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Huwag mo akong iwan. Ngayong gabi lang." Nanigas si Lina sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. "Sir?" "Alam ko," putol ni Miguel sa sasabihin niya, tila nababasa ang pagkalito sa kanyang mukha. "Alam kong mali ito, pero sawang-sawa na akong gawin palagi ang tama." Tinitigan siya ni Miguel mula ulo hanggang paa, at sa mga mata nito ay may nakita siyang bagong emosyon. Isang bagay na mas mapanganib. Isang alok na hindi binibigkas ng mga labi, kundi ng mga mata. "Alam ko ang problema mo sa pera," sabi ni Miguel. Ang boses ay mas malinaw na ngayon. Tila nagkakaroon ng determinasyon mula sa kanyang desperasyon. "Ang nanay mo. Narinig ko kanina. Matutulungan kita, Lina. Higit pa sa sapat." Humigpit ang pagkakakapit ni Lina sa hawakan ng dustpan. Ang mga salita ni Miguel ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang pagkatao. "Kailangan ko lang ng isang bagay na para sa akin." Patuloy ni Miguel, ang mukha ay mas lumapit sa kanya. "Kahit isang gabi lang, isang kasunduan na walang pangalan, walang nakakaalam, tayong dalawa lang." Kasabay ng kanyang mga salita, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Lina. Hindi niya kailangang tingnan para malaman kung ano iyon. Isang text message mula sa kanyang kapatid na nagpapaalala sa deposito para sa ospital. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, mga matang pagod at nangungusap. Pagkatapos, ang isip niya ay lumipad sa imahe ng kanyang ina, payat, nanghihina at naghihintay. Nasa pagitan siya ng impyerno ng kanyang kagyat na pangangailangan at sa langit ng kanyang pinakaiingatang karangalan. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Tila sinasabayan ang digmaan sa loob ng kanyang dibdib. Nagising si Miguel na kumikirot ang ulo at tuyo ang lalamunan. Ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na kisame ng kanyang silid, ngunit ang alaala ng nakaraang gabi ay hindi pamilyar. Ito ay isang bagay na bago, mapanganib, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdulot ng kakaibang paggaan sa kanyang dibdib. Bumangon siya at napaupo sa gilid ng kama. Napasabunot siya sa sariling buhok, pinipilit alalahanin ang bawat detalye. Ang basag na picture frame, ang amoy ng alak, ang ulan, at si Lina, ang kanyang mga mata, ang takot at awa sa mga matang iyon, at ang kanyang desperadong alok. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala mula sa kanya. Pagsisisi. Iyon ang dapat niyang maramdaman. Ginamit niya ang kahinaan ng isang babaeng walang kalaban-laban. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pera para makuha ang isang bagay na hindi dapat sa kanya. Ngunit sa ilalim ng pagsisising iyon, may ibang emosyon na pilit sumisibol. Isang pakiramdam ng koneksyon. Noong gabing iyon, sa harap ni Lina, hindi siya ang CEO ng De Villa Corporation. Hindi siya ang anak ni Doña Victoria. Siya lang si Miguel, isang pagod na lalaki. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong nakakita sa kanya, hindi sa kanyang pangalan o posisyon. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Habang nakatingin sa salamin, ang nakita niya ay ang lalaking kinasusuklaman niya.
isang duwag na nagtatago sa likod ng pera at alak. Ngunit ang kasunduan ay nabuo na. Sa isang tango lang ni Lina, isang tango na puno ng pag-aalinlangan at bigat ng mundo, nagsimula ang kanilang lihim. Pagbaba niya para mag-agahan, naroon na ang ina niyang si Doña Victoria sa mahabang mesa, perpekto ang ayos, nagbabasa ng business section ng dyaryo. Walang pinagbago, laging may kontrol. "Good morning, Miguel!" Bati nito nang hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. "Isabel called last night. She was worried. You weren't answering your phone." "My phone was on silent," maikling sagot ni Miguel. Umupo sa kanyang pwesto. "The Gonzaleses are expecting you to join them for dinner tonight. It's about the final details of the merger," sabi ng ina niya. Sa wakas ay ibinaba ang dyaryo at tinitigan siya ng matalim. "Huwag mo sanang kalimutan kung gaano kalaki ang nakasalalay dito, anak." Bawat salita ng kanyang ina ay tila isang kadena na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Ngumiti lang siya ng pilit. "I won't, ma." Pumasok si Lina para magsilbi ng kape at sa isang iglap nagbago ang hangin sa silid para kay Miguel. Hindi siya tiningnan ni Lina. Ang mga mata nito ay nakatuon sa tasa ng kape. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakita ni Miguel ang bakas ng kahihiyan at takot sa kilos nito. At nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Nang umalis si Lina, hindi na niya napigilan ang sarili. Kumuha siya ng isang plato ng tinapay at palaman at sa halip na kumain sa hapag, dinala niya ito sa kusina. Ang ibang mga katulong ay nagulat nang makita siya, pero nagkunwari silang abala. Nakita niya si Lina sa isang sulok na kayuko, tahimik na kumakain ng kanin at tuyo. Inilapag niya ang plato sa mesa sa harap nito. Napatingala si Lina, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Kumain ka," sabi ni Miguel sa mahinang boses. "You need a proper breakfast." Hindi nagsalita si Lina. Tinitigan lang niya ang tinapay, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang salitang namutawi. Pero sa mga mata nila, nag-usap sila. Isang usapan ng pasasalamat, ng hiya, at ng isang hindi maipaliwanag na ugnayan. Umalis si Miguel na may kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang kilig na hindi niya naramdaman kailanman kay Isabel. Kinagabihan, bago ang nakatakdang hapunan kasama ang mga Gonzales, hinanap niya si Lina. Nakita niya ito sa may hardin sa likod, nag-iisa sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakatingin sa malayo. "Iniisip mo ang pamilya mo?" tanong niya. Tumabi rito sa may balcony railing. Bahagyang nagulat si Lina pero tumango lang. "Naipadala ko na ang pera kanina," sabi ni Miguel. "Sapat na iyon para sa lahat ng gastos sa ospital." "Salamat po, sir." Mahinang sagot ni Lina. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikan na may laman. "Hindi laging ganito ang buhay ko, alam mo ba?" Biglang sabi ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ito. "Noong bata ako, ang gusto ko lang ay maging isang pintor." Sa unang pagkakataon, lumingon sa kanya si Lina. May bahid ng interes sa kanyang mga mata. Pero ang mga De Villa ay hindi mga pintor. Mapait na ngumiti si Miguel. "Kami ay mga negosyante. May mga tungkulin, may mga inaasahan." Iyon lang ang sinabi niya, pero pakiramdam niya ay marami nang naibahagi. Sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Lina, alam niyang naiintindihan nito. Nakikita nito ang bigat na pasan niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Isabel. Isang video call. Napabuntong hininga siya bago ito sagutin. Pinilit na ngumiti. "Hi, darling!
Masiglang bati ni Isabel mula sa screen. Ready for our dinner? I can't wait to see you. Of course! I'm on my way! Sagot ni Miguel. Sinisikap na maging masigla rin ang boses. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lina. Ang kaninang pag-unawa ay napalitan ng isang pamilyar na sakit. Mabilis itong yumuko. Sir, papasok na po ako. Bago pa man siya makasagot, mabilis na itong tumalikod at naglakad palayo. Napanood niya ang paglayo nito, isang anino na nilalamon ng dilim ng mansyon, at naramdaman niya ang isang matinding kirot. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa kanyang silid-aklatan para kunin ang kanyang gamit. Binuksan niya ang kanyang laptop para i-check ang isang huling bagay. At doon, sa pinakataas ng kanyang inbox, ay isang bagong email. Ang nagpadala? Mr. Alberto Gonzales, ang ama ni Isabel. Ang subject, Urgent, Merger Documents. Binuksan niya ang email. Ang mensahe ay maikli at direkta. Isang kopya ng final merger contract ang naka-attach at isang pangungusap ang tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Miguel, please review and prepare to sign this. We can finalize everything as soon as the wedding date is officially set. Napatingin si Miguel sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan nawala si Lina kanina. Nakita niya ito sa isip niya, ang mga mata nitong puno ng sakit nang marinig ang boses ni Isabel. Naramdaman niya ang mga pader na papalapit sa kanya, dinudurog siya. Sa isang banda, ang obligasyon na magliligtas sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya alam na kailangan niya pala. Isinara niya ang laptop. Ang kasunduang walang pangalan na binuo nila ni Lina ay biglang nagkaroon ng presyo. At hindi niya sigurado kung kaya niya itong bayaran. Ilang linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa silid-aklatan. Para kay Lina, ang bawat araw sa mansyon ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat tingin ni Sir Miguel ay may dalang bigat na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang perang ipinadala nito ay nailigtas ang kanyang ina. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Isang bagay na hindi nababayaran ng pera. Nagsimula ito sa umaga. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagbaliktad ng sikmura. Mabilis siyang nagpaalam at tumakbo papunta sa banyo ng mga katulong, pinipigilan ang sarili na masuka. Sinigurado niyang walang nakakita, lalo na ang kanilang mayordoma na si Manang Tess. "Napagod ka lang siguro, Lina," sabi nito sa kanya nang makabalik siya, bakas ang pag-aalala sa muka. Ngumiti lang si Lina at tumango, pero sa loob-loob niya, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. Hindi lang iyon nangyari ng isang beses. Halos araw-araw na. Ang amoy ng nilulutong bawang ay nagiging sanhi ng kanyang pagduwal. Ang dating paborito niyang amoy ng kape ay tila lason sa kanyang pang-amoy. Isang hapon, sa kanyang araw ng pahinga, palihim siyang pumunta sa isang maliit na botika, malayo sa mga sosyal na lugar ng Makati. Nanginginig ang mga kamay niyang iniabot ang bayad para sa isang maliit na kahon. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang bag, na para bang isang kontrabando. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa maliit at masikip na banyo sa kanilang silid. Inilak niya ang pinto. Nanginginig ang buong katawan niya habang binubuksan ang kahon at binabasa ang instruksyon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Nakatitig lang siya sa maliit na plastik na iyon, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa tunog ng gripo na tumutulo. At pagkatapos, lumitaw ang mga ito. 2 linyang pula, malinaw, walang duda. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Buntis siya.
Ang dalawang salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, tinatabunan ang lahat ng iba pang pag-iisip. Ang bunga ng isang gabing pagkakamali, ang bunga ng isang kasunduang walang pangalan. Napaupo siya sa sahig na malamig. Hindi alintana ang alikabok. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin habang hawak ang resulta. Ano ang gagawin niya? Paano niya ito sasabihin kay Sir Miguel? Paano niya haharapin ang isang mundong hindi para sa kanya, lalo na ngayon na may daladala siyang isang lihim na mas malaki pa sa kanyang sarili? Isang bahagi niya ang gustong umasa. Isang maliit, hangal na bahagi ang umaasang baka ito na ang magbabago sa lahat. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging sanay sa hirap at realidad, ay nagsasabing ito ang simula ng isang mas malaking gulo. Para makasiguro, kinailangan niyang magpatingin sa doktor. Ginamit niya ang natitirang pera mula sa kanyang sahod at naghahanap ng isang maliit at abot-kayang klinika sa isang siksikang lugar sa Pasay, malayo sa kinang ng Makati. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Habang nakaupo sa waiting area, pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Bawat pangalang tinatawag ng nurse ay nagpapakaba sa kanya. Nang sa wakas ay tinawag ang pangalan niya, Lina Reyes. Pakiramdam niya ay isa iyong sentensya. Ang doktora ay isang may edad na babae na may mabait na ngiti, ngunit hindi nito napawi ang takot ni Lina. Humiga siya sa examination bed at naramdaman niya ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi handang makita kung anuman ang nasa screen. Okay, iha, huminga ka lang ng malalim, sabi ng doktora. Tahimik ang silid, tanging ang tunog lang ng makina ang maririnig. Ang katahimikan ay tila mas nakakabingi. Pakiramdam ni Lina, tumatagal ng 1 oras ang bawat segundo. May problema po ba, Dok? Nanginginig niyang tanong. Isang matagal na katahimikan muli bago sumagot ang doktora. Nang magsalita ito, ang boses nito ay nagbago. Mula sa pagiging profesional ay naging puno ng pagkamangha. Hindi problema, iha, sabi nito. Sa totoo lang, ito ay isang milagro. Ipinaharap ng doktora ang monitor sa kanya. Tingnan mo ito. Nakita ni Lina ang isang itim at puting imahe na hindi niya maintindihan. Ngunit itinuro ng doktora ang maliliit at kumukurap-kurap na tuldok ng liwanag. Naririnig mo ba yan? Tanong ng doktora habang pinipindot ang isang buton. Isang mabilis at malakas na tunog ng tibok ng puso ang pumuno sa silid. Iyan ang heartbeat ng baby mo, malakas at malusog. Napaluha si Lina. Sa kabila ng takot, ang tunog na iyon ay ang pinakamagandang narinig niya sa buong buhay niya. Pero hindi lang iyan ang gusto kong ipakita sa'yo. Sabi ng doktora, ang ngiti ay abot tenga na. Iginagalaw nito ang scanner sa kanyang tiyan. Dahil hindi lang isa ang nakikita ko. Napakunot ang noo ni Lina. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tingnan mo, sabi ng doktora, itinuturo ang iba't ibang bahagi ng screen. Isa rito, isa pa rito, at isa pa, at heto pa ang isa. 4 sila, Lina. 4! Ang mundo ni Lina ay tila tumigil sa pag-ikot. Hindi na proseso ng kanyang isip ang mga salita. 4? Congratulations! Masayang sabi ng doktora, hindi alintana ang pagkabigla sa mukha ni Lina. Hindi lang isa ang baby mo. 4 sila. You are having quadruplets. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi ng doktora. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang 4 sa kanyang isipan. Hawak-hawak niya ang resulta ng ultrasound paglabas ng klinika. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip na nagdala sa kanya sa isang kalapit na parke. Umupo siya sa isang bench, nakatingin sa kawalan. Ang mga batang naglalaro sa di kalayuan, ang mga magkasintahang magka-holding hands, lahat sila ay bahagi ng isang mundong biglang naging napakalayo sa kanya.
Tiningnan niya ang papel sa kanyang kamay. 4 na maliliit na anino sa isang litrato. 4 na tibok ng puso. 4 na buhay. 4 na anak. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng marami. Paano? Paano niya bubuhayin ang 4 na bata ng mag-isa? Ang ama nila ay isang lalaking may nobya na. Isang lalaking kabilang sa isang mundong hinding-hindi siya tatanggapin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang takot ay naroon, nangingibabaw, halos durugin ang kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, naramdaman niya ang isang bagay na mas makapangyarihan. Isang maliit na kislap ng pagmamahal na nagsimulang sumibol para sa 4 na buhay sa loob niya. Mga anak niya. Sa kabila ng lahat, mga anak niya ito. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pagiging duwag ay hindi na isang pagpipilian. Kailangan niyang maging matapang para sa kanila. At ang unang hakbang sa katapangan ay ang pagsasabi ng totoo. Kailangan niyang sabihin ito kay Sir Miguel. Karapatan niyang malaman. Kahit ano pa ang maging reaksyon nito, kahit pa itakwil siya nito, kailangan nitong malaman. Dala ang bagong determinasyon, bumalik si Lina sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ay mas mabigat, ngunit mas may direksyon. Dumiretso siya sa pasilyo patungo sa silid-aklatan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nasa kamay niya ang sobre na naglalaman ng resulta ng ultrasound, mahigpit ang kanyang pagkakahawak dito. Nang nasa tapat na siya ng pinto, huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya. Dahan-dahan niyang ipinihit ang doorknob. Bahagya niyang itinulak ang pinto para bumukas. Nakahanda na ang mga sasabihin niya. Handa na siyang baguhin ang kanilang mga buhay. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa sa loob, isang pamilyar, ngunit matagal nang hindi naririnig na boses ng babae ang sumalubong sa kanya mula sa loob. Isang boses na masaya, may kumpiyansa, at parang musika sa pandinig ng mga devila. "Migs, darling, I'm back!" Nanigas si Lina sa kanyang kinatatayuan, ang sobre sa kanyang kamay ay biglang naging parang nagbabagang uling. Sa siwang ng pinto, nakita niya si Ma'am Isabel, nakayakap ng mahigpit kay Sir Miguel. Ang boses ni Isabel ay parang isang kampanang gumising kay Miguel mula sa isang panaginip na hindi niya alam na ayaw na pala niyang magising. "Migs, darling, I'm back!" Isang iglap, bumalik siya sa realidad. Ang realidad ng kanyang mga tungkulin, ng kanyang pangalan, at ng babaeng nakatakda niyang pakasalan. Pinilit niyang ngumiti habang si Isabel ay humahakbang papalapit, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Ang mamahalin nitong pabango ay pumuno sa hangin, tinatabunan ang lumang amoy ng mga libro sa silid-aklatan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Automatikong itinaas ni Miguel ang kanyang mga kamay para yumakap pabalik, ngunit nanatili itong nakabitin sa ere. Ang katawan niya ay nanigas. Naramdaman niya ang pagiging isang estranghero sa sarili niyang balat. At sa ibabaw ng balikat ni Isabel, nakita niya si Lina sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa loob lamang ng isang segundo, ngunit sapat na iyon. Nakita ni Miguel ang pagkabigla sa mukha ni Lina, ang sakit, at ang mabilis na pagkawala ng kulay sa kanyang mga pisngi. Napansin din niya ang isang puting sobre na hawak nito ng mahigpit. Bago pa man siya makapag-isip kung ano iyon, mabilis na tumalikod si Lina at nawala sa pasilyo. "Something wrong, darling?" tanong ni Isabel, kumalas sa yakap at tinitigan siya ng may pag-aalala. "You seem distant." "No, nothing. I'm just surprised to see you." Mabilis na sagot ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. "Akala ko, next week ka pa babalik."
I wanted to surprise you. Ngumiti si Isabel, isang perpektong ngiti na laging lumalabas sa mga society magazine. Besides, I missed you. Kinagabihan, ang hapunan ay naging isang palabas. Isang palabas ng perpektong pamilya. Naroon si Doña Victoria, ang kanyang ina, na tuwang-tuwa sa biglaang pagdating ni Isabel. Ang buong mesa ay puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa mga pinamili ni Isabel sa Europa at sa mga plano para sa kanilang kasal. Si Miguel ay naroon, ngunit ang isip niya ay wala roon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang itsura ni Lina kanina, ang sakit sa mga mata nito at ang misteryosong sobrang hawak nito. Si Lina ang nag-iisang nagseserve sa kanilang mesa. Bawat kilos nito ay kontrolado, propesyonal. Hindi ito tumitingin sa direksyon ni Miguel. Para sa lahat, isa lang siyang ordinaryong katulong na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit para kay Miguel, ang presensya nito ay isang malakas na paalala ng kanilang lihim, isang lihim na ngayon ay mas komplikado pa. Habang nagbubuhos si Lina ng red wine sa kupitan ni Isabel, biglang iginalaw ni Isabel ang kanyang kamay. Natabig nito ang kamay ni Lina. Ang mamahaling alak ay tumapon, hindi sa mantel, kundi sa puting uniforme ni Lina, lumilikha ng isang malaking mantsa na kulay dugo. "Oh my God! I am so sorry!" Tila nag-aalalang sabi ni Isabel, ngunit may isang kislap ng kasiyahan sa mga mata nito na si Miguel lang ang nakapansin. "How clumsy of me! Lina, I'm so sorry!" "Ayos lang po, ma'am." Mahinang sagot ni Lina, nakayuko, ang buong muka ay namumula sa hiya. Kumuha siya ng isang table napkin at sinubukang punasan ang mantsa. Ngunit lalo lang itong kumalat. "Hayaan mo na yan, iha. Kumuha ka na lang ng basahan sa kusina at linisin mo ang sahig." Utos ni Doña Victoria sa malamig na boses, na para bang kasalanan pa ni Lina ang lahat. Akmang magsasalita si Miguel, akmang sasabihin na, "It was an accident, ma." Ngunit isang matalim na tingin mula sa kanyang ina ang nagpatahimik sa kanya. Naramdaman na naman niya ang mga kadena. Napakuyom siya ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa, puno ng inis at pagkainis sa sarili. Nang makalabas si Lina, tumingin si Isabel kay Miguel. "Your maid seems a little too comfortable here, Migs," sabi nito sa mahinang boses na para bang isang inosenteng obserbasyon lang. "She seems distracted." "She's just a diligent worker, Belle. Maybe she's just tired," sagot ni Miguel umiiwas sa tingin nito. Ngunit alam niyang hindi nito iyon pinalampas. Kilala siya ni Isabel. Alam nito kapag nagsisinungaling siya. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Miguel na hanapin si Lina. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa sobrang iyon. Kailangan niyang makausap ito. Ngunit tila ang buong sansinukob ay laban sa kanya. Habang papunta siya sa kusina, hinarang siya ni Doña Victoria para pag-usapan ang tungkol sa merger. Nang makalusot siya, papunta na sana siya sa silid ng mga katulong nang bigla namang lumitaw si Isabel at hihilahin siya sa hardin para pag-usapan ang kanilang honeymoon. Bawat pagtatangka niya ay bigo. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Gabi na nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Sinabi niyang may kukunin lang siya sa kanyang kotse at mabilis na naglakad papunta sa servants' quarters sa likod ng mansyon. Tahimik at madilim na ang pasilyo. Nakita niya ang pinto ng silid ni Lina, bahagyang nakabukas. May kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang isang boses. Boses ni Isabel. "Ano to?" Ang puso ni Miguel ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Lina na nakatayo sa gitna ng maliit na silid. Gulat na gulat. Sa harap nito ay si Isabel. Hawak-hawak ang isang piraso ng papel. Ang puting sobre ay nasa sahig, bukas na. "Tinanong kita, ano ito?"
Ulit ni Isabel. Ang boses ay matigas na at nawala na ang lahat ng pagpapanggap. Wala po yan, ma'am. Akin na po. Nanginginig na sabi ni Lina, sinusubukang abutin ang papel. Ngunit mabilis na itinaas ni Isabel ang papel, malayo sa abot ni Lina. Tiningnan niya itong mabuti sa ilalim ng mahinang ilaw. Nakita ni Miguel ang pagkunot ng noo ni Isabel habang pinoproseso ang nakikita. Isang itim at puting imahe na may mga nakasulat na hindi niya mabasa mula sa malayo. Pagkatapos ay nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Isang mabagal, nakakakilabot na pagbabago. Ang pagkalito sa mga mata nito ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng pagkaunawa. At pagkatapos ng pagkaunawa, dumating ang isang bagay na mas madilim. Isang kislap ng pagkalkula. Isang malamig na ningning ng galit. At sa huli, isang ngisi ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Isang ngising hindi masaya, kundi puno ng mali siya. Hawak na nito ang alas. At alam ni Miguel, sa takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao, na hindi ito mag-aatubiling gamitin iyon. Ang ngisi sa mga labi ni Isabel ay parang isang patalim na tumusok ng dahan-dahan sa puso ni Lina. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Wala po iyan, ma'am, ulit ni Lina. Ang boses ay nanginginig, sinusubukang panatilihin ang natitirang lakas. Akin na po. Ngunit sa halip na ibigay ang papel, hinawakan ni Isabel ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at masakit. Huwag kang magkaila. Alam na alam ko kung ano ito at alam ko rin kung kanino ito. Bago pa man makasagot si Lina, hinila na siya ni Isabel palabas ng silid. Halika! Ipakita natin sa lahat ang galing mo. Ma'am, huwag po. Nakikiusap ako. Pagmamakaawa ni Lina, sinusubukang pumiglas. Ngunit wala siyang kalaban-laban sa lakas at determinasyon ni Isabel. Kinaladkad siya nito palabas ng servants' quarters, patawid sa hardin at papasok sa mansyon sa pamamagitan ng pinto sa likod. Ang kanilang destinasyon ay malinaw. Ang sala. Ang sentro ng mansyon. Ang entablado. Nang marating nila ang sala, naroon na ang lahat. Si Doña Victoria na halatang tinawag na ni Isabel. At si Miguel, nakakarating lang din, ang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Ang ilang mga katulong ay nakiusyoso na rin, nakatayo sa may gilid, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Binitawan ni Isabel si Lina sa gitna ng silid na parang isang basahan. Napasubsob si Lina sa sahig na marmol. Ano ang ibig sabihin nito, Isabel? Tanong ni Doña Victoria, ang boses ay matigas, ngunit ang tingin ay nakatuon kay Lina na tila isang maruming insekto. Ito po, tita, sabi ni Isabel, itinaas ang resulta ng ultrasound para makita ng lahat. Ang ebidensya ng pagiging desperada ng katulong ninyo. Lumapit si Doña Victoria at kinuha ang papel. Tiningnan niya ito at ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. Ano to? Bumaling siya kay Lina. Ano ito, babae? Sumagot ka! Sinubukang magsalita ni Lina, sinubukang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyan ay tila isang kamay na sumasakal sa kanya. Ang mga mata ng ibang katulong ay nakatutok sa kanya, puno ng awa at tsismis. Nais niyang magpalamon na lang sa lupa. Hindi siya makasagot, tita, dahil totoo. Sigaw ni Isabel, ang boses ay umaaling-awngaw sa buong sala. Naglakad siya paikot kay Lina na parang isang leon na sinusukol ang kanyang biktima. Ilang buwan pa lang ako nawawala. Nagawa na niyang ahasin ang nobyo ko. Ginamit niya ang kanyang katawan para guminhawa ang buhay niya. Tumingin si Lina kay Miguel. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Sabihin mo ang totoo. Ipagtanggol mo ako.
Nakita niyang humakbang si Miguel papalapit. Mabel, sandali lang. Huwag kang makialam dito, Miguel. Putol ni Doña Victoria, hinarangan ang sariling anak. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Ito ba ang dahilan kung bakit lagi kang balisa? Dahil sa babaeng ito? Isang hamak na katulong? Isa siyang ahas, muling sigaw ni Isabel. Isang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Akala niya siguro kapag nabuntis niya si Miguel, magiging devilla na rin siya. Akala niya matatakasan niya ang kahirapan niya. Bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Lina. Napapikit siya, ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, pagmamahal. Iyon lang naman ang lihim niyang inasam. Tingnan ninyo siya, patuloy ni Isabel, tinuturo siya. Nagpapakaawa, isang malandi na nagbabalat kayong anghel. Sa wakas, nagkaroon ng lakas si Lina. Tumingin siya kay Isabel. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bahid na rin ng galit. Hindi totoo yan! Hindi totoo! Lumapit si Isabel at umupo para magpantay ang kanilang mga mukha. Kung hindi totoo, kanino yan? Sa hangin? Umamin ka! Inakit mo si Miguel! Ginayuma mo siya! Hindi! Umiiling na, sabi ni Lina. Pagkatapos, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Pak! Ang sampal ni Isabel ay napakalakas. Tumama ito sa pisngi ni Lina. At naramdaman niya ang matinding kirot at init na gumapang sa kanyang mukha. Natulala siya. Ang tainga niya ay umuugong. Ang lasa ng dugo ay nasa kanyang mga labi. Hayop ka! Napatayo si Miguel. Ang muka ay namumula sa galit. Isabel, tama na! Ngunit muli, si Doña Victoria ang pumigil sa kanya. At ikaw, Miguel, manahimik ka! Dahil sa kahinaan mo, nagkaroon ng lakas ng loob ang babaeng ito na bastusin ang pamilya natin. Bumaling si Doña Victoria sa mga gwardya sa pinto. Ano pang tinitingin-tingin ninyo dyan? Palayasin ang babaeng yan! Ngayon din! Huwag na huwag ninyong hahayaang makabalik pa rito kahit kailan. Iyon na ang huling salita. Ang hatol ay naibigay na. Pinilit ni Lina na tumayo, ang mga binti niya ay nanginginig. Ang dignidad na lang ang natitira sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi na tumingin kanino man. Hindi na niya kayang makita ang mukha ni Miguel, ang mukha ng lalaking minahal niya. Ang ama ng kanyang mga anak na nanatiling tahimik sa sulok, isang bilanggo ng sarili nitong pamilya. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid, kinuha ang isang maliit na bag at inilagay ang iilang damit niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang isinasara ang siper. Paglabas niya, ang mga dating kasamahan niya ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Naglakad siya palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang mga paa. Ang malaking gate na bakal ay bumukas para sa kanya, at nang makalabas siya, ito ay sumara sa likuran niya na may malakas na kalabog. Isang tunog ng pagtatapos. Nasa labas na siya. Mag-isa. Ang mga ilaw ng poste sa Forbes Park ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Nagsimulang umambon. Maliit na mga patak na unti-unting lumalakas, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Naglakad siya ng walang direksyon, yakap-yakap ang kanyang bag. Ang sampal ni Isabel, ang galit ni Doña Victoria, ang katahimikan ni Miguel, lahat ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga anak. Ang bigat ng lahat ay biglang bumagsak sa kanya. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagsimulang umikot. Ang tunog ng ulan ay humina. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa basang semento, ang huli niyang nakita ay ang mga ilaw ng isang papalapit na sasakyan. Pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Nang muli siyang magkamalay,
Nakahiga siya sa mahabang upuan ng isang sasakyan. May isang kumot na nakabalot sa kanya. Isang matandang lalaki ang nagmamaneho. "Gising ka na pala, Ineng," sabi ng lalaki. "Nakita kitang nakahandusay sa kalsada. Saan ba kita ihahatid?" Nanginginig na umupo si Lina. Sa terminal po ng bus, papuntang Laguna." Tumango ang lalaki. "Sige, ihahatid na kita." Nakasakay na siya sa huling biyahe ng bus pauwi nang tuluyan siyang magising sa katotohanan. Nakatingin siya sa bintana, pinapanood ang mga nagniningning na ilaw ng Makati na unti-unting lumalayo at napapalitan ng dilim. Wala na siyang babalikan. Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Wala siyang dala kundi ang mga damit sa kanyang bag, isang pusong basag na basag, at ang 4 na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at isang luha ang muling pumatak, dala ng bus na tumatakbo papalayo sa bangungot na kanyang iniwan. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay at kinang ng Makati ay napalitan ng payapang tunog ng mga kuliglig at amoy ng basang lupa sa Laguna. Ang matayog na mga gusali ay napalitan ng malawak na bukirin at mga puno ng niyog. Umuwi si Lina sa kanyang pinagmulan, dala-dala ang isang pusong wasak at isang tiyan na lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Ang kanyang pagbabalik ay hindi naging madali. Ang mga tsismis ay kumalat sa kanilang maliit na bayan na mas mabilis pa sa apoy. Si Lina, ang dalagang umalis para makipagsapalaran sa Maynila, ay bumalik na isang disgrasyada, walang asawa, ngunit nagdadalang tao. Ang mga mapanghusgang mata ay sumusunod sa kanya sa tuwing siya ay lalabas. Ang mga bulungan ay naririnig niya sa palengke. Ngunit sa bawat masamang tingin at masakit na salita, may isang pader na nagsisilbing proteksyon sa kanya, ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Elena, kahit na may karamdaman, ay hindi siya iniwan. Ang kanyang mga kapatid ay handang makipagsagutan sa sinumang mga api sa kanya. Sila ang kanyang naging kanlungan. "Hayaan mo sila, anak!" sabi ng kanyang ina isang hapon habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. "Ang mahalaga ay ang mga anghel na dala-dala mo. Sila ang biyaya. Hindi sila kasalanan." Ang araw ng kanyang panganganak ay dumating na parang isang bagyo. Dinala siya sa maliit na pampublikong ospital ng probinsya. Walang aircon, walang pribadong silid, walang mga modernong kagamitan na tulad ng sa Maynila. Ang naroon lang ay ang determinasyon sa mata ng mga nurse at ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina sa labas ng delivery room. Ang sakit ay halos hindi niya makayanan. Bawat pag-iri niya ay may kasamang sigaw na puno ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pag-iwan, ang kahihiyan. Ngunit sa bawat sigaw, may isang bagay na nagpapalakas sa kanya. Ang alaala ng 4 na tibok ng puso na narinig niya sa klinika. "Isa pa, Ineng! Kaya mo yan!" sigaw ng doktora. Sa huling pagkakataon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. At pagkatapos, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Sinundan pa ng isa. At isa pa. At isa pa. Pagod na pagod, halos wala ng malay, idinilat ni Lina ang kanyang mga mata. Inilapit sa kanya ng mga nurse ang 4 na maliliit na bundle, 2 lalaki, 2 babae, ang kanyang mga anak. Habang isa-isang niyayakap ang kanyang mga anak, ang lahat ng sakit ay nawala. Napalitan ito ng isang pagmamahal na napakatindi, isang pagmamahal na hindi niya akalaing posible.
Ang mga maliliit na daliri na humahawak sa kanyang kamay, ang mga munting bibig na naghahanap ng gatas, sila ang kanyang bagong mundo, ang kanyang bagong buhay. Sa sandaling iyon, ang dating si Lina, ang mahiyain, ang mapagkumbaba, ang palaging yumuyuko ay namatay. Ang ipinanganak kasama ng kanyang mga anak ay isang ina. Isang ina na gagawin ang lahat para sa kanila. Ang mga sumunod na buwan ay naging mahirap. Ang pag-aalaga sa 4 na sanggol ng sabay-sabay ay isang malaking hamon, ngunit sa tulong ng kanyang ina, kinaya niya. Natuto siyang maging malakas. Natuto siyang maging matatag. Upang buhayin ang kanyang pamilya, ipinagbili niya ang tanging alahas na minana niya sa kanyang lola at nagtayo ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Isang maliit na pwesto na may 2 mesang kahoy at isang kalderong laging mainit. Naging abala ang kanyang mga araw. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw para magluto. Maghapon siyang magsisilbi sa mga nagugutom na biyahero at magsasaka. Sa gabi, pagod na pagod siyang mag-aalaga sa kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng pagod, may ngiti nang muling sumisilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, hindi pilit. Isang ngiting hindi para sa mga amo o para sa kahit na sino. Isang ngiting para sa kanyang mga anak. Si Marco, si Mateo, si Lara, at si Lucia, sila ang kanyang lakas. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin ang kanyang mga kapatid at ina, umupo siya sa sahig sa tabi ng 4 na duyan na gawa sa tela. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampara. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang paghinga ng kanyang mga anghel ang kanyang naririnig. Tinitigan niya ang kanilang mga mukha, isa-isa. Ang ilong ni Marco na kamukha niya. Ang mga kilay ni Mateo na hindi niya itutuloy ang pag-iisip. Ang mga ngiti ni Lara at Lucia habang natutulog. Hinaplos niya ang pisngi ni Marco. "Pangako, anak!" bulong niya sa hangin. "Hindi ko hahayaang maranasan ninyo ang hirap na dinanas ko. Poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari." Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kanyang boses ay mahina, bahagyang paos sa pagod, ngunit puno ng lahat ng pagmamahal sa mundo. "Tulog na, bunso. Ang inay narito. Lagi sa piling mo." Nasa kalagitnaan siya ng pagkanta nang bigla siyang natigilan. May isang tunog mula sa labas na hindi pamilyar sa kanilang lugar sa ganoong oras ng gabi. Isang ugong ng isang makina ng sasakyan na napakapino at tahimik. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa siwang ng kanilang bintanang kawayan. Sa labas, sa tapat mismo ng kanyang maliit na karinderya, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Makintab ito kahit sa dilim, at ang itsura ay napakalayo sa mga tricycle at jeep na karaniwang dumadaan sa kanilang kalsada. Isang kotse na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Isang kotse na galing sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Humigpit ang paghawak niya sa gilid ng bintana. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa pananabik, kundi sa takot. Sino ito? Ano ang kailangan nito sa kanya? Habang nakatitig siya, bumukas ang ilaw sa loob ng sasakyan. At pagkatapos, dahan-dahan, bumukas ang pinto sa passenger side sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob. Ngunit ang pagbukas ng pintong iyon ay tila pagbukas ng isang lumang sugat na akala niya ay naghilom na. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong walang kulay. Para kay Miguel, ang mansyon ay naging isang malawak at malamig na kulungan. Ang katahimikan na iniwan ni Lina ay mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Ang bawat sulok ay may dalang alaala niya.
ang mahiyain niyang ngiti, ang maingat niyang mga kilos, at higit sa lahat, ang mga mata niyang puno ng sakit sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Kasalanan ko. Ang mga salitang iyon ay naging paulit-ulit na panalangin ng kanyang pagsisisi. Isang gabi, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa loob ng mansyon, ang mga paa niya ay tila may sariling isip na nagdala sa kanya sa pasilyo ng mga katulong. Huminto siya sa tapat ng dati silid ni Lina. Ang pinto ay nakasara. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang laman. Ang maliit na espasyo ay malinis na. Wala nang kahit anong bakas ng babaeng dating nakatira rito. Ngunit para kay Miguel, ang amoy nito ay naroon pa rin. Hindi pa bango, kundi amoy ng simpleng sabon at malinis na damit. Ang amoy ng kapayakan. Ang amoy ng katahimikan na hinahanap-hanap niya. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang pisikal na sakit na dulot ng pangungulila at matinding pagkakasala. Ang buhay niya kasama si Isabel ay bumalik sa dati. Mga party, mga business dinner, mga pekeng ngiti. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay parang isang palabas na pinanonood niya mula sa malayo. Nagsimula siyang makapansin ng mga bagay-bagay. Napansin niya kung paano nagbabago ang ekspresyon ni Isabel kapag akala nito ay walang nakatingin. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napansin niya kung paano nito laging hawak ang cellphone, palihim na nagte-text, at mabilis na itinatago kapag lumalapit siya. Isang hapon, paakyat na sana siya sa kanilang silid nang marinig niya ang boses ni Isabel mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang boses nito ay mahina at puno ng inis. Isang boses na hindi niya kailanman narinig mula rito. "I told you not to call me!" Mahinang sabi ni Isabel, ngunit may diin. "Delikado, paano kung may makarinig?" Isang saglit na katahimikan. Halatang may kausap ito sa telepono. "Hindi ko alam. Basta huwag mo akong tatawagan dito. Ako ang tatawag sa'yo." Muling sabi nito, at pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang tawag. Narinig ni Miguel ang pagbuntong hininga ni Isabel. Mabilis siyang umatras mula sa pinto. Ang puso niya ay tumitibok ng kakaiba. Sino ang kausap nito? Bakit kailangang maging ganoon kalihim? Ang duda ay isang maliit na binhi na itinanim sa kanyang isipan. Isang binhi na nagsimulang diligan ng lahat ng kakaibang kilos ni Isabel sa mga sumunod na araw. Ang pagkakataong magdudulot ng pinakamalaking pagdududa ay dumating isang linggo pagkatapos noon. Sa isang hapunan kasama ang kanyang ina, biglang inilapag ni Isabel ang kanyang kubyertos at ngumiti ng malapad. "Migs, Tita Victoria, I have chunav." Tumingin si Miguel at ang kanyang ina kay Isabel. Huminga ito ng malalim, hinawakan ang kamay ni Miguel sa ibabaw ng mesa at tiningnan siya sa mga mata. "Darling, we're going to have a baby. I'm pregnant." Ang katahimikan sa hapagkainan ay nakabibingi. Si Doña Victoria ang unang nakabawi. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Oh, Isabel! That's wonderful news! Isang apo! Isang tagapagmana!" Ngunit si Miguel ay hindi makagalaw. Tinitigan niya si Isabel. Ang balita ay dapat magdulot sa kanya ng saya o kahit man lang ginhawa. Ngunit ang naramdaman niya ay isang malamig na agos ng hinala. Ang mga mata nito ay nagniningning, ngunit para kay Miguel, ito ay isang pag-arte. "Are you not happy, darling?" tanong ni Isabel. Ang boses ay tila nasasaktan. Doon lang natauhan si Miguel. Mabilis siyang ngumiti. Isang pekeng ngiti
na alam niyang hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course! Of course, I'm happy. I'm just shocked. Pregnant. Ang salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang timing, ang mga lihim na tawag, ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. Ang binhi ng duda ay biglang nag-ugat at nagsimulang lumaki. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na siya maaaring manatiling bulag. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niya ng katotohanan. Naghahanap siya sa internet at gumawa ng isang tawag. Isang tawag na magbabago sa lahat. Kinahapunan, sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa may kanto ng Quezon City, malayo sa kanyang karaniwang mga lugar, umupo si Miguel sa isang mesa sa pinakasulok. Maya-maya, isang lalaking nasa mid-40s, ordinaryo ang itsura at nakasuot ng simpleng polo shirt, ang lumapit at umupo sa harap niya. Mr. De Villa? Tanong ng lalaki. Tumango si Miguel. Kayo po si Mr. Santos? Ako nga, sabi ng lalaki, isang private investigator na may magandang reputasyon sa pagiging diskreto. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Huminga ng malalim si Miguel. Pakiramdam niya ay tumatawid siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. I want you to follow my fiancé, Isabel Gonzalez, sabi niya sa diretsong boses. I want to know everything. Kung sino ang mga kausap niya, kung saan siya pumupunta, kung sino ang mga kasama niya. Lahat. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa mesa. That's for your initial fee. I'll pay any amount. Just get me the truth. Tiningnan ni Mr. Santos ang sobre, pagkatapos ay tumingin kay Miguel. Tumango ito. Masusunod po, sir. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo ng paghihintay na puno ng pagkabalisa. Patuloy ang pag-arte ni Miguel bilang masayang nobyo at magiging ama, ngunit sa loob-loob niya, kinakain siya ng kanyang mga hinala. Isang hapon, habang nasa opisina siya, tumawag si Mr. Santos. Sir, mayroon na po akong report para sa inyo. I'll meet you. Same place. Agad na sagot ni Miguel. Nang nasa coffee shop na sila, walang masyadong salita. Inilapag lang ni Mr. Santos ang isang malaking brown envelope sa mesa. Mas makapal ito kaysa sa inaasahan niya. Lahat po ng ebidensya nandyan sa loob, sir. Mga litrato, record ng mga tawag, mga address, sabi ng investigador sa profesional na tono. Kinakabahang kinuha ni Miguel ang sobre. Ang bigat nito ay parang bigat ng katotohanan na malapit na niyang malaman. Thank you, sabi ni Miguel. Akmang aalis na si Mr. Santos nang bigla itong huminto at lumingon pabalik. May kakaibang ekspresyon sa mukha nito, isang halo ng profesional na awa. Sir, sabi nito, I think you need to see this. Iginuhit nito ang isang daliri sa ibabaw ng sobre. Lalo na ang huling litrato. Pagkasabi noon, tumalikod na ang investigador at umalis, iniwan si Miguel na mag-isa kasama ang isang sobreng maaaring sumira o bumuo muli ng kanyang buhay. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang tinititigan ito. Lalo na ang huling litrato. Hindi binuksan ni Miguel ang sobre sa coffee shop. Hindi rin niya ito binuksan sa loob ng kotse habang binabagtas ang EDSA. Nakapatong lang ito sa passenger seat, isang tahimik na bomba na naghihintay na sumabog. Ang bigat nito ay tila humihila sa buong sasakyan at sa buong buhay niya pababa. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa silid-aklatan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isinara niya ang pinto at inilak ito. Sa wakas, siya at ang katotohanan na lang ang magkaharap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Ang unang lumabas ay mga litrato. Maraming litrato. Ang una ay kuha sa isang restaurant.
Si Isabel tumatawa, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Mukhang inosente. Ang sunod ay sa parking lot. Ang parehong lalaki, hinahawakan ng braso ni Isabel. Mas malapit na sila. Ang pangatlo, sa labas ng isang kondominium sa Taguig. Gabi. Niyayakap ng lalaki si Isabel mula sa likod. Ang ulo nito ay nakasubsob sa leeg ni Isabel, habang si Isabel naman ay nakapikit, tila ninanamnam ang sandali. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa litrato. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Nagpatuloy siya sa pagtingin. Ang bawat litrato ay mas masakit kaysa sa nauna. Sila magkahawak kamay habang papasok sa isang mamahaling hotel. Sila nakaupo sa isang bar, ang mga mukha ay magkalapit na magkalapit. At pagkatapos, ang huling litrato. Ang litratong binanggit ng investigador. Malinaw. Malinaw na malinaw. Si Isabel at ang lalaki magkahalikan. Hindi isang simpleng halik. Isang halik na puno ng pagnanasa, ng pag-aari. Ang mga kamay ng lalaki ay nasa baywang ni Isabel, habang ang mga kamay naman ni Isabel ay nakapulupot sa batok ng lalaki. Ang petsa sa ibabang sulok ng litrato, 2 linggo lang ang nakakaraan. Kasama ng mga litrato ay isang maliit na flash drive. Nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ito sa kanyang laptop. May isang audio file lang sa loob. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabel. Ang parehong usapan na narinig niya sa labas ng pinto. Ngunit ngayon, mas malinaw. At may boses ng lalaki. "Babe, I miss you. Kailan tayo ulit magkikita?" Sabi ng lalaking boses. "I told you not to call me. Delikado! Paano kung may makarinig?" Sagot ni Isabel. "Wala akong pakialam, Bel. Alam mong hindi ko kayang ganito. Paano na tayo? Paano na ang baby natin?" Doon, tumigil ang mundo ni Miguel. Ang baby natin. Paulit-ulit niyang pinatugtog ang huling pangungusap. Ang baby natin. 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 Ang salita ay parang isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Winasak ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan at pinalitan ito ng isang malamig at nagngangalit na katotohanan. Hindi sa kanya. Ang bata ay hindi sa kanya. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pag-iyak ni Isabel, ang mga plano, ang masayang balita, lahat ay parte ng isang napakalaking panloloko. At siya, ang tangang si Miguel de Villa, ay naniwala. Isang emosyon ang pumalit sa panlalamig. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit na hindi niya kailanman naramdaman. Galit kay Isabel. Galit sa sarili niya. Hinintay niya ito. Naghintay siya sa dilim ng silid-aklatan, ang mga litrato at ang laptop ay nakalatag sa mesa na parang mga ebidensya sa isang korte. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag nito. Bumukas ang pinto. "Migs, darling, nandito ka lang pala," masayang sabi ni Isabel. "Kanina pa kita hinahanap." Hindi sumagot si Miguel. Pindot niya ang play sa audio file. Ang boses ni Isabel at ng kalaguyo nito ay pumuno sa tahimik na silid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay ng takot. Nanlaki ang mga mata nito, napatingin sa laptop, pagkatapos ay sa kanya. "Miguel, I can explain." Tumayo si Miguel, dahan-dahan. Bawat kilos niya ay may bigat. Kinuha niya ang mga litrato at inihagis ang mga ito sa mesa, kumalat sa harap ni Isabel. "Explain this!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. "Ipaliwanag mo kung paano mo ako ginawang tanga. Ipaliwanag mo kung paano mo ako pinaniwala sa lahat ng kasinungalingan mo." Napaurong si Isabel. Ang mukha ay namutla. "Miguel,
Please, patawarin mo ako. Patawarin? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. Pinatawad kita noong una pa lang. Pinatawad kita sa pagiging malamig mo, sa pagiging abala mo. Akala ko, ganoon ka lang talaga. Pero ito, itinuro niya ang mga litrato. Ito ay hindi pagkakamali. Ito ay plano. Pinlano mo ang lahat. Sinubukang hawakan ni Isabel ang kanyang braso, ngunit marahas niya itong iwinaksi. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Nang makita ni Isabel na wala ng pag-asa, biglang nagbago ang anyo nito. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas pangit. Isang mapanghamak na galit. Bigla itong tumawa. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng kabaliwan at pangungutya. Oo, pinlano ko ang lahat. So what? Sigaw nito pabalik. Anong aasahan mo, Miguel? Na magiging tapat ako sa'yo habang ikaw, naglalaro sa katulong mo? Huwag kang magmalinis! Nakita ko ang mga tingin mo sa kanya. Akala mo ba tanga ako? Natigilan si Miguel. Oo! Pag-amin ni Isabel, ang boses ay puno ng kamandag. Hindi sa'yo ang bata at wala akong pakialam. Dahil sa huli, pangalan mo pa rin ang dadalhin niya. Magiging isang De Villa pa rin siya. At ako, magiging si Mrs. De Villa pa rin. Walang magbabago. Tapos na tayo, Isabel, sabi ni Miguel. Ang boses ay biglang naging malamig at kalmado. Isang nakakakilabot na kalmado. Wala nang kasal na magaganap. Muling tumawa si Isabel. Talaga? Kakayanin mo ba? Kakayanin ba ng kumpanya ninyo? Alam nating pareho na kailangan mo ako. Kailangan mo ang pamilya ko. Duwag ka, Miguel. Palagi kang naging duwag. Magagalit ka ngayon pero bukas, babalik ka pa rin sa akin magmamakaawa dahil iyon ang kailangan ng pamilya mo. Hindi na ngayon, sabi ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang nasa kabilang linya. Dad, sabi ni Miguel, tinutukoy ang ama ni Isabel. This is Miguel. I'm calling to tell you that the wedding is off. And so is the merger. It's over! Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, ibinaba na niya ang tawag. Tumingin siya kay Isabel. Ang pagiging kampante sa mukha nito ay napalitan ng purong gulat at pagkatakot. Anong ginawa mo? Sigaw nito. Baliw ka na ba? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Doña Victoria. Anong kaguluhan ito? Rinig hanggang sa labas ang sigawan ninyo, sabi nito. Ngunit natigil nang makita ang mga litrato sa mesa at ang itsura ng dalawa. Tita, ang anak nyo! Sinisira niya ang lahat! Umiiyak na sumbong ni Isabel. Tumingin si Doña Victoria kay Miguel. Ang mga mata ay nanlilisik. Miguel, ano ang ibig sabihin nito? Anong sinasabi mong the wedding is off? Humarap si Miguel sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, walang takot sa kanyang mga mata. Tanging determinasyon. Ang narinig niyo, Ma? Tapos na, sabi niya. Tapos na ako sa mga kasinungalingan ninyo. Hahanapin ko siya. Sino? Ang katulong na yon? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Doña Victoria. Ipagpapalit mo ang kinabukasan ng pamilyang ito para sa isang hamak na babae? Hindi siya hamak na babae, mariing sabi ni Miguel. At oo, ipagpapalit ko ang lahat para sa kanya. Tumingin siya sa umiiyak na si Isabel at sa galit na galit niyang ina. Ang dalawang babaeng kumontrol sa buhay niya. Ngayon, mga estranghero na lang sila. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas, iniwan ang gulo, ang mga sigaw at ang mga kasinungalingan.
Isa lang ang nasa isip niya. Lina. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Miguel ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Si Isabel ay napasandal sa pader. Ang mga luha ng pagkukunwari ay napalitan ng tunay na luha ng pagkatalo. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa ina at anak na ngayon ay magkaharap, na parang dalawang mandirigma sa isang laban na matagal nang dapat nangyari. Ano ang sinabi mo? Ulit ni Doña Victoria. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. Bawat salita ay may diin. Uulitin mo ang sinabi mo, Miguel. Huminga ng malalim si Miguel. Ang takot na dati laging gumagapos sa kanya sa tuwing kaharap ang ina ay nawala na. Napalitan ito ng isang matibay na kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng pagpili sa tama, kahit gaano pa ito kasakit. Sabi ko, Ma, hahanapin ko si Lina, sabi niya. Mas malinaw, mas matatag. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Para sa isang katulong? Isang babaeng walang pinanggalingan? Miguel, nag-iisip ka ba? Tinawagan mo ang mga Gonzales. Kinansela mo ang kasal. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinentensyahan mo ang kumpanyang ito. Ang pangalan ng pamilya natin. Ang pangalan ba ng pamilya, Ma? O ang pera? Ganting tanong ni Miguel at nagulat si Doña Victoria sa kanyang katapangan. Buong buhay ko, iyan ang sinaksak niyo sa isip ko. Ang dangal ng pamilya. Ang responsibilidad ko. Pero anong klasing dangal ang nakukuha sa panloloko? Anong klasing responsibilidad ang pagpapakasal sa isang babaeng hindi ko mahal at niloloko lang pala ako? Iyon ang sakripisyo! Sigaw ni Doña Victoria. Ang kontrol sa boses ay nagsimulang mawala. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang devila, pagsasakripisyo para sa mas malaking bagay. Hindi iyon sakripisyo, Ma. Katangahan iyon, mariing sabi ni Miguel. Tumingin siya sa paligid ng silid-aklatan, sa mga mamahaling libro na hindi naman niya binabasa, sa mga antigo na palamuti na walang kwento sa kanya. Nabuhay ako sa isang hawlang ginto. Sinunod ko ang lahat ng gusto nyo. Nag-aral ako ng kursong ayaw ko. Pinamahalaan ko ang isang kumpanyang hindi ko naman pinangarap. Pumayag akong magpakasal para sa isang merger. Ano pa ang gusto nyo? Ang kaluluwa ko? Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang pag-atras sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit mabilis itong napalitan ng mas matinding galit. Kung lalabas ka sa pinto na yan para hanapin ang babaeng yon, banta ni Doña Victoria, ang bawat salita ay isang patalim. Huwag ka nang babalik. Simula sa araw na ito, wala na akong anak na nagngangalang Miguel. Itatakwil kita. Inaasahan ni Miguel ang mga salitang iyon. At sa halip na masaktan, isang kakaibang kalungkutan ang kanyang naramdaman. Kalungkutan para sa kanyang ina. Ngumiti siya ng malungkot. Kung ganoon po, sabi niya sa mahinang boses, mas gugustuhin kong maging mahirap na may dangal kaysa maging isang milyonaryong walang puso. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Doña Victoria o ang pag-iyak ni Isabel. Naglakad siya paakyat sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyong hindi na mababawi. Binuksan niya ang kanyang walk-in closet. Ang isang hanay ng mga mamahaling suit, mga branded na sapatos, mga relos na nagkakahalaga ng isang bahay. Tinitigan niya ang mga ito. Ang mga ito ang kanyang uniforme. Ang mga ito ang kanyang mga kadena. Kumuha siya ng isang maliit na duffel bag. Ang inilagay lang niya sa loob ay ilang piraso ng ordinaryong damit, mga t-shirt, maong, isang pares ng rubber shoes. Kinuha niya ang kanyang wallet, tinanggal ang lahat ng credit cards, at iniwan lang ang kaunting cash. Wala na siyang kinuha pa. Pagbaba niya,
Nag-aabang ang kanyang ina sa paanan ng hagdan. Ang mukha nito ay hindi na galit, kundi blangko. Isang blangkong nakakatakot. "Sigurado ka na ba dyan?" tanong nito sa malamig na boses. Tumango si Miguel. "Opo." Naglakad siya papalapit at sa huling sandali, huminto siya sa harap nito. Gusto niyang sabihin na mahal niya ito, na sana ay maintindihan nito. Ngunit alam niyang walang salita ang makakatawid sa pader na nakapagitan sa kanila ngayon. "Sana balang araw, maintindihan niyo." Iyon na lang ang nasabi niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng pinto. Walang lingon-likod. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang parehong kotse na naghatid sa kanya sa mga business meeting at mga sosyal na pagtitipon. Ngayon, ihahatid siya nito palayo sa lahat ng iyon. Habang nagmamaneho siya palabas ng gate ng mansyon, nakita niya sa rearview mirror ang kanyang ina na nakatayo sa may pinto, isang maliit at nag-iisang figura sa gitna ng malaking bahay. Hindi ito gumagalaw. Nang nasa kalsada na siya, napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Saan siya pupunta? Paano niya sisimulan? Wala siyang ideya. Wala siyang plano. Binuksan niya ang bintana at hinayaan ang hangin na pumasok. Ang hangin ng gabi sa labas ng kanilang subdibisyon ay may ibang amoy. Amoy ng kalye, amoy ng ordinaryong buhay, amoy ng kalayaan. Isa lang ang alam niya. Isa lang ang pangalan na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang probinsya na hindi pa niya napupuntahan, ngunit ngayon ay tila ang tanging destinasyon sa buong mundo. Laguna. Itinapak niya ang kanyang paa sa silinyador at pinatakbo ang kotse palayo sa dilim, patungo sa isang pag-asa na hindi niya tiyak kung naghihintay nga ba para sa kanya. Ang itim na kotse. Nanatili itong nakaparada sa labas ng ilang minuto. Ang makina ay tahimik, na tila isang malaking pusang itim na nagmamasid sa dilim. Ang puso ni Lina ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinakiramdaman niya ang bawat paghinga ng kanyang mga natutulog na anak at isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Hindi siya handa. Hindi pa siya handa na harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit ang bumaba mula sa sasakyan ay hindi ang taong kinatatakutan niya. Isang lalaking nakapormal na kasuotan, mukhang driver, ang lumabas at magalang na nagtanong sa isang kapitbahay na nagkataong nasa labas. "Magandang gabi po. Itatanong ko lang po sana kung saan dito ang bahay ni Kapitan?" Nakahinga ng maluwag si Lina, ang hangin ay tila sabay-sabay na bumalik sa kanyang baga. Napasandal siya sa dingding, ang mga tuhod ay nanghihina sa nerbiyos. Isang bisita lang pala para sa kapitan ng kanilang barangay. Isang maling akala. Pinanood niyang umalis ang sasakyan at ang kalye ay muling binalot ng pamilyar na katahimikan ng probinsya. Ngunit ang kapayapaan sa puso ni Lina ay nabasag na. Ang insidente ay isang paalala. Isang paalala na ang mundong kanyang tinalikuran ay maaaring bumalik anumang oras. Lumipas ang ilang araw. Pinilit ni Lina na ibaon sa limot ang nangyari. Naging abala siya sa kanyang karinderya at sa pag-aalaga sa kanyang 4 na anak na ngayon ay mga malilikot ng paslit na nagsisimula ng maglakad. Ang kanilang mga halakhak at maliliit na mga yapak ang nagsisilbing musika sa kanyang bawat araw. Sila ang kanyang mundo. Siya ay si Nanay Lina, isang babaeng matatag na kayang harapin ang lahat. Isang tanghali, kasagsagan ng dami ng tao sa kanyang karinderya. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga order, pagpupunas ng mesa, at pagsigaw sa kanyang kapatid para sa dagdag na kanin. "Ate, isa pang order ng adobo." "Sandali lang!" Sigaw niya pabalik habang naglalagay ng sabaw sa isang mangkok. Sa gitna ng kanyang pagiging abala, isang anino ang tumabon sa kanyang kinatatayuan. Akala niya ay customer lang.
Ano pong sa inyo? Tanong niya nang hindi man lang tumitingin, abala sa pagbibilang ng sukli. Walang sumagot. Napakunot ang kanyang noo. Itinaas niya ang kanyang tingin, handa nang ulitin ang tanong. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking hindi niya akalaing makikita pang muli. Ngunit iba na ito. Ang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng t-shirt at maong. Ang makintab na sapatos ay napalitan ng sapatos na may bakas ng alikabok ng mahabang biyahe. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang mukha nito ay pagod, may tumutubong balbas, at sa mga mata nito ay naroon ang isang emosyong hindi niya kailanman nakita. Isang halo ng pagsisisi, pag-asa, at matinding kalungkutan. Hindi na ito si Sir Miguel de Villa, ang makapangyarihang CEO. Ito ay si Miguel, isang estranghero. Nabitiwan ni Lina ang perang hawak niya. Ang mga barya ay kumalansing sa sementadong sahig, ngunit walang sino man ang pumansin. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang usapan ng mga customer, ang tunog ng mga kubyertos, ang sigaw ng kanyang kapatid, ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang lalaking sumira sa kanya. Ang ama ng kanyang mga anak. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa kanyang mukha. Humakbang ito papalapit. Lina, ang boses nito. Ang parehong boses na bumulong sa kanya sa dilim, na nangako ng tulong kapalit ng kanyang pagkatao. Kasabay noon, isang maliit na bata ang humila sa dulo ng kanyang duster. "Mama Poops!" sabi ng maliit na si Mateo. Automatikong napatingin si Miguel sa bata. Pagkatapos, ang tingin nito ay lumipat sa 3 pang maliliit na bata na naglalaro malapit sa isang bench. Si Marco na kamukha ni Mateo. Si Lara at si Lucia na may magkaparehong ngiti. 4. Magkakamukha. Lahat ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Nakita ni Lina ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Miguel. Pagkabigla, pagkalito, at pagkatapos, pagkaunawa. Isang masakit na pagkaunawa. Ang mga mata nito ay nanlaki, napuno ng isang bagay na hindi mabasa ni Lina, pagsisisi o marahil pagkamangha. Ang sandaling iyon ang gumising kay Lina mula sa kanyang pagkatulala. Ang takot at sakit ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang instinct ng isang inang poprotekta sa kanyang mga anak. Hinarap niya si Miguel. Ang kanyang muka ay naging isang blangkong maskara. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Malamig. Patag. "Lina, ako." Nagsimulang magpaliwanag si Miguel. "Nandito ako. Para sa'yo." Isang mapaklang ngiti ang halos sumilay sa labi ni Lina. "Para sa akin? O para sa konsensya mo?" "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay kasing tigas ng bato. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Miguel. "Hindi ka namin kailangan dito." Ang salitang "namin" ay tila isang sampal kay Miguel. Napaurong ito na para bang nasaktan. Kitang-kita sa mukha nito ang sakit. Ngunit hindi naawa si Lina. Tumalikod siya at pinulot ang mga nahulog na barya. Ibinigay niya ang mga ito sa customer na para bang walang nangyari. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang kilos ay kontrolado. Nakatayo lang si Miguel doon ng ilang minuto, hindi alam ang gagawin.
Ang dating CEO na kayang kontrolin ang isang buong kumpanya ay ngayon ay isang talunang nakatayo sa isang maliit na karinderya sa probinsya, tinanggihan ng babaeng minsan niyang sinaktan. Sa huli, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang mga balikat ay nakakuyom sa pagkatalo. Hindi siya lumingon pabalik. Gabi na. Pinatulog na ni Lina ang kanyang mga anak. Ang insidente kanina ay nag-iwan ng isang malaking pagkabagabag sa kanyang puso. Nang dumating ang isang kapitbahay para bumili ng soft drinks, may ibinalita ito. Naku Lina, alam mo ba? Yung bakanting kubo sa dulo ng kalsada, may umupa na. Isang taga Maynila raw. Ang gwapo, pero mukhang problemado. Nanigas si Lina. Hindi ito umalis. Kinagabihan, habang nag-aayos siya sa kusina, nakita niya ang kanyang ina na si Aling Elena na naglalakad palabas. Hindi ito nagsalita. Isang tingin lang ang ibinigay nito kay Lina, isang tinging puno ng pag-unawa. Sinundan ni Lina ng tingin ang kanyang ina. Ang matandang babae ay naglakad sa madilim na kalsada, dire-diretso patungo sa kubo sa dulo, patungo sa lalaking taga Maynila. Napatayo si Lina sa may pinto. Pinapanood ang anino ng kanyang ina, na papalapit sa maliit na ilaw na nagmumula sa kubo. At alam niya kung ano ang gagawin nito. Haharapin nito ang bagyo na dumating sa kanilang tahimik na buhay. Nakatayo sa may bintana ng maliit na kubo, pinanood ni Miguel ang pagpasok ni Aling Elena, ang ina ni Lina. Ang babaeng dapat ay galit na galit sa kanya. Ngunit sa halip na galit, isang kalmadong awtoridad ang dala nito. Umupo ito sa isang upuang kahoy. At umupo rin si Miguel sa tapat nito, na parang isang estudyanteng ipinatawag sa opisina ng prinsipal. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang siya nito, sinusuri ang kanyang pagkatao, hindi ang kanyang damit o ang kanyang pangalan. Sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Miguel na siya ay hinuhubaran, hanggang sa kaluluwa na lang niya ang nakalantad. Anak! Sa wakas ay sabi ni Aling Elena, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ano ba talaga ang gusto mo sa anak ko? Walang sir. Walang Mr. De Villa. Tinawag siya nitong anak. At sa isang salitang iyon, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na hindi niya naramdaman mula sa sarili niyang ina sa loob ng maraming taon. Pag-unawa. Huminga siya ng malalim. Walang kasinungalingan. Walang pag-arte. Tanging katotohanan. Gusto ko po siyang makitang masaya ulit, sagot ni Miguel. Ang boses ay halos pabulong. Kahit hindi po ako ang dahilan. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng sakit na naidulot ko. Alam ko pong walang halaga ang pera. Kaya po nandito ako. Para ipakita sa kanya na nagbago na ako. Tumango si Aling Elena na para bang iyon na ang sagot na hinihintay nito. Ang pagbabago ay hindi sinasabi, Miguel. Ipinapakita ito. Pinapatunayan. Iyon lang. Tumayo na ito at umalis. Iniwan si Miguel na may isang malinaw na misyon. Kinabukasan, nagsimula si Miguel. Hindi siya lumapit kay Lina. Hindi siya nang istorbo. Nagsimula siya sa mga bagay na nakikita niya. Nakita niyang sira ang bakod sa likod ng karinderya. Naghahanap siya ng mga kagamitan at maghapon niya itong kinumpuni sa ilalim ng init ng araw. Nakita niyang nabibigatan ang kapatid ni Lina sa pagbubuhat ng isang sakong bigas. Walang salitang lumapit siya at binuhat ito papasok sa kusina. Hindi siya humingi ng kapalit. Hindi siya naghintay ng pasasalamat. Ang tanging ginawa niya ay magmasid at tumulong mula sa malayo. Mula sa bintana ng kanyang kusina, pinanood ni Lina si Miguel habang nagpapako ito ng bakod. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo.
Ang dating malinis niyang mga kamay ay ngayon ay marumi na. Isang palabas lang ba ito? Tanong niya sa sarili. Isang paraan para gumaan ang konsensya niya? Naramdaman niya ang galit na muling sumisibol. Ngunit habang pinapanood niya ito, may ibang bagay siyang nakikita. Pagtitiis, determinasyon. Hindi ito ang mayabang na si Miguel na kilala niya. Ito ay ibang tao. Isang hapon, habang naglalaro ang kanyang mga anak sa bakuran, ang maliit na bola ni Marco ay gumulong papalapit sa kinatatayuan ni Miguel. Huminto sa pagtatrabaho si Miguel at tinitigan ang bola. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong pinulot. Nakatingin sa kanya ang 4 na pares ng maliliit na mga mata, puno ng pag-usisa. Ngumiti si Miguel sa kanila. Isang totoong ngiti kahit may bahid ng kalungkutan. At marahan niyang iginulong pabalik ang bola. Si Marco, ang pinakamatapang sa 4, ang unang lumapit. Pagkatapos ay sumunod ang 3 pa. Hindi nagsalita si Miguel. Umupo lang siya sa damuhan at hinayaan ang mga bata na lapitan siya. Nakita ni Lina kung paano hinawakan ni Lara ang kamay ni Miguel at kung paano ito natigilan, na para bang nakahawak ito ng isang bagay na napakahalaga. Isang kirot ang naramdaman ni Lina sa kanyang dibdib, isang kirot ng pagsisisi at panghihinayang. Dumating ang araw na naglalaro ng taguan ang mga bata. Si Mateo, na siyang taya, ay nagbibilang sa pader. Si Miguel naman ay nag-aayos ng bubong ng kulungan ng manok. Biglang tumakbo si Lucia papunta sa kanya at nagtago sa likod ng kanyang mga binti. Ang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang pantalon. Humahagik-gik. Nakita ni Lina ang reaksyon ni Miguel. Natigilan ito. Napatingin ito sa batang nagtatago sa likod niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang mga mata ni Miguel na napuno ng luha. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit nakita ni Lina. Sa sandaling iyon, ang pader na yelo sa paligid ng puso ni Lina ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, lumapit sa kanya ang kanyang ina. "Nakikita mo ba, anak?" Mahinang sabi ni Aling Elena. "Ang tao ay nagbabago." Yumuko si Lina. "Natatakot po ako, Nay. Natatakot po akong masaktan ulit." Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. "Mas nakakatakot ang mabuhay sa galit. Bigyan mo siya ng pagkakataon, anak. Lahat tayo ay nagkakamali." Ang mga salita ng kanyang ina ang huling tulak na kailangan niya. Nagsimulang umulan. Isang mahinang ambon na unti-unting lumakas. Ang parehong ulan. Ang parehong pakiramdam. Kumuha siya ng payong, lumabas siya ng bahay, at naglakad sa putikang daan patungo sa kubo ni Miguel. Nakita niya itong nakaupo sa maliit na beranda, nakatingin sa buhos ng ulan. Nang makita siya nito, mabilis itong napatayo. "Lina!" Huminto si Lina sa harap niya, hawak ang payong. Ang tunog ng ulan sa payong ang tanging ingay sa pagitan nila. "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanong na matagal na niyang kinikimkim. "Bakit ngayon ka lang?" Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel. Hindi ito sumagot agad. Hinayaan lang niyang ilabas ni Lina ang lahat. "Alam mo ba kung gaano kasakit?" Sabi ni Lina. Ang boses ay nagsimulang manginig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. "Habang ako, nag-iisa, tinitiis ang pangungutya ng mga tao, nasaan ka? Habang isinusugal ko ang buhay ko para sa 4 na anak ko, nasaan ka? At ngayon babalik ka na parang walang nangyari?" "May nangyari, Lina." Sa wakas ay sagot ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Duwag ako. Naging duwag ako. At walang araw na hindi ko pinagsisihan yon. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi." Ibinaba ni Lina ang payong. Hinayaan niyang mabasa sila ng ulan.
Hinayaan niyang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Paano ako maniniwala sa'yo? Lumapit si Miguel, ngunit hindi siya hinawakan. Isang dangkal lang ang layo nila. Hindi kita pipiliting maniwala. Araw-araw ipapakita ko sa'yo. Araw-araw patutunayan ko. Hanggang sa maniwala ka na ulit. Sa ilalim ng buhos ng ulan, tinitigan nila ang isa't isa. Walang nang ibang sinabi. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Pagkatapos, dahan-dahan, lumuhod si Miguel sa putikan. Nagulat si Lina. Walang singsing na diamante. Walang mamahaling kahon. Kumuha si Miguel ng isang tangkay ng damo sa gilid. Maingat niya itong inikot at binuo na parang isang maliit na singsing. Itinaas niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. "Lina Reyes!" sabi niya. Ang boses ay basag sa emosyon. "Hindi ko maibabalik ang nakaraan. Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero maipapangako ko sa iyo ang bukas. Isang bukas kung saan ikaw at ang mga bata ang magiging buhay ko. Isang bukas na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Will you marry me?" Nakatitig si Lina sa singsing na gawa sa damo. Isang bagay na simple, walang halaga, ngunit mas totoo kaysa sa anumang yaman sa mundo. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, mga matang nagmamakaawa, naghihintay at puno ng pag-ibig. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos na parang mga saksing naghihintay sa kanyang sagot. Nakatitig si Lina sa singsing na gawa sa damo na nanginginig sa kamay ni Miguel. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa kanyang balat ay tila isang bulong mula sa langit, tinatanong kung ano ang magiging sagot niya. Ang isip niya ay bumalik sa lahat ng sakit, sa sampal, sa pagpapalayas, sa mga gabing nag-iisa siyang umiiyak. Ngunit tiningnan niya ang mga mata ni Miguel. Mga matang hindi na nagtatago sa likod ng kapangyarihan o pera. Mga matang hubad, puno ng pagsisisi at may isang pag-ibig na napakatotoo. Ito ang lalaking minahal niya sa dilim. At ito rin ang lalaking natutunan niyang mahalin muli sa liwanag. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Oo, bulong niya, ang salita ay halos kinain ng tunog ng ulan. Ngunit narinig ito ni Miguel. Narinig niya ito na parang isang kulog ng kaligtasan. Nakita ni Lina ang luhang kumawala sa mga mata ni Miguel, humalo sa ulan. Dahan-dahan nitong isinuot ang singsing na damo sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat, na para bang ito talaga ang para sa kanya. Tumayo si Miguel at sa ilalim ng buhos ng ulan, sa gitna ng putik, niyakap niya si Lina. Isang yakap na nagsasabing patawad, salamat, at hindi na kita bibitawan. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging katotohanan. Naging parte na ng kanilang araw-araw na buhay si Miguel. Hindi na siya isang estranghero na nag-aayos ng bakod. Siya na ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas para sa karinderya. Siya na ang kalaro ng mga bata tuwing hapon. Siya na ang kasama ni Lina na magpatulog sa 4 na anghel sa gabi. Ang mga tsismis sa kanilang bayan ay unti-unting napalitan ng paghanga. Ang lalaking taga-Maynila na problemado ay naging ang masipag na asawa ni Lina. Nakita ng lahat ang kanyang pagsisikap. Nakita ng lahat ang kanyang pagbabago. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi isang malaking kaganapan. Ito ay isang tahimik na pagdiriwang. Isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng karangyaan. Ang lumang simbahan ng kanilang bayan, na gawa sa bato at kahoy, ang naging saksi. Pinalamutian ito ng mga simpleng puting bulaklak na pinitas lang mula sa hardin ni Aling Elena. Ang mga dumalo ay ang kanilang pamilya at ang mga malalapit na kaibigan at kapitbahay na naging bahagi ng kanilang buhay. Nakatayo sa harap ng salamin,
Tinitigan ni Lina ang kanyang sarili. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na binili lang nila sa bayan. Walang mamahaling burda, walang mahabang belo. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon, nakita niya ang isang babaeng buo, isang babaeng masaya. "Anak, handa ka na ba?" Tanong ni Aling Elena mula sa likuran niya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Tumango si Lina at niyakap ang kanyang ina. "Salamat po sa lahat, Nay." Nang tumunog na ang kampana, naglakad si Lina sa pasilyo ng simbahan. Hawak ang braso ng kanyang ina. Sa unahan naghihintay si Miguel ay si suot nito ang isang simpleng barong Tagalog, ngunit para kay Lina, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang lahat ng pangako ng bukas sa mga ito. Ang 4 nilang anak, sina Marco, Mateo, Lara at Lucia, ang kanilang mga munting abay. May hawak na unan si Marco na may 2 simpleng singsing na pilak. Sina Lara at Lucia naman ay nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak habang naglalakad, paminsan-minsan ay nagtatawanan. Sila ang buhay na simbolo ng kanilang pag-iibigan. "Ako, si Miguel, ay tinatanggap ka, Lina, bilang aking kabiyak," sabi ni Miguel nang sila'y nasa harap na ng altar, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Nangangako akong pupunan ang bawat araw ng hinaharap ng pagmamahal na ipinagkait ko sa nakaraan. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ikaw at ang ating mga anak ang aking mamahalin at poprotektahan habang buhay." "Ako, si Lina, ay tinatanggap ka, Miguel, bilang aking kabiyak?" sagot ni Lina. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Nangangako akong iiwan ang sakit ng kahapon at haharapin ang bukas ng may tiwala at pagmamahal. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking tahanan." Habang isinusuot nila ang singsing, isang figura ang napansin ni Lina sa may likurang bahagi ng simbahan. Nakatayo malapit sa malaking pinto, bahagyang natatakpan ng isang haligi. Isang babaeng pamilyar, suot ang isang eleganteng damit na hindi bagay sa simpleng lugar na iyon. Si Doña Victoria. Isang kaba ang muling gumapang sa puso ni Lina. Ngunit nang tingnan niyang muli, nakita niyang hindi galit ang nasa mukha nito. Ang babaeng dati puno ng pagmamataas ay ngayon ay nakatayo roon, mag-isa, habang tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakatingin ito sa kanyang anak, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang anak na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng seremonya, sa labas ng simbahan, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sila. Lumapit si Miguel sa kanyang ina, at sumunod naman si Lina, hawak ang kamay ng dalawa sa kanilang mga anak. Walang mahabang paliwanag, walang mga panunumbat. Tinitigan lang ni Doña Victoria ang kanyang anak. Pagkatapos ay yumakap ito ng mahigpit. "Patawarin mo ako, anak!" bulong nito, sapat lang para marinig ni Miguel. Bumitaw ito sa yakap at tumingin kay Lina. Walang salitang namutawi, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Lina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagtanggap, dahan-dahan itong yumuko para magpantay sa mga bata. Tinitigan nito ang 4 na mukha na kahawig ng kanyang anak, ang kanyang mga apo. At isang maliit, tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria sa unang pagkakataon. Kinahapunan, habang papalubog na ang araw, naglakad-lakad ang bagong pamilya sa isang malawak na bukirin. Ang ginintuang sinag ng araw ay nagbibigay kulay sa paligid. Ang 4 na bata ay masayang tumatakbo sa unahan, naghahabulan, ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Magkahawak kamay na naglalakad sina Lina at Miguel, pinapanood ang kanilang mga anak. Pinapanood ang kanilang hinaharap.
Masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Tumingin si Lina sa kanya, sa mga anak nila, sa papalubog na araw. Isang kapayapaan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang kapayapaan na mas mahalaga pa sa anumang yaman. "Oo!" sagot niya. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Higit pa sa masaya, nakauwi na ako. Habang ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang damuhan, ang kwento nila ay nagwawakas. Hindi ito isang kwento ng prinsipe at ng isang dukha. Ito ay isang kwento tungkol sa 2 taong nasaktan, natuto, at piniling magmahal muli. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa tibay ng pusong handang magpatawad, magsimula muli, at ipaglaban ang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lina at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat isa sa inyo na nag-abang sa bawat kabanata ay ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Lina at Miguel, naramdaman ko ang bawat patak ng kanilang luha, ang bawat bigat ng kanilang mga pasanin, at higit sa lahat, ang bawat tibok ng kanilang mga pusong naghahanap ng pag-asa at pagpapatawad. Nais kong ibahagi sa pamamagitan nila ang isang simpleng mensahe, na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat at tibagin ang pinakamatitibay na pader ng lipunan. Naway napulutan ninyo ng aral ang kanilang istorya. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang yaman o katayuan, kundi nasa kanyang kakayahang maging matatag, mapagpatawad, at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong babaunin? Ibahagi niyo lamang po sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay napakahalaga. Hanggang sa ating susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at maging maligaya. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.